Yes, Lord, magandang umaga po sa ating lahat. Purong Antipolo. Una po sa lahat, nais ko lang po ipakilala ang aming mga sarili. Kami po ay mga born-again evangelical Christian. And dumating po kami dito na libre po. Wala po kaming hingin sa inyo, kahit piso. Hindi po kami katulad ng iba, nag-iikot, humihingi ng tulong, donasyon. Ang pagdating po namin dito ay libre lamang po dahil ang kaligtasan ay libre lamang. Ulitin ko po, hindi po kami dumating dito upang humingi ng pera, kundi magdala ng magandang balita. At ang hingin lang namin po sa inyo ay ang kaunting panahon na pakinggan ninyo ang mensahe ng Diyos. Ako pa pala si Pastor Evangelist Jadi. Nagbabahagi po ako ng salita ng Diyos sa Luzon, Visayas at Mindanao, at by God's grace po, narito po ako dito sa inyong lugar upang ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi po nagmamarunong po ako sa inyo. Narating ko na po ang iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, Marawi, Zamboanga, Cotabato, Davao, Surigao, Leyte, Tacloban, Matnog, Alin, dito sa Isabela, dahil gusto ni Lord na ibahagi ang salita niya. At maraming salamat po. Binabati ko pong lahat ang mga driver ng tricycle. Binabati ko po ang mga nagtitinda, mga namamalengke, mga security guard, mga preso, kaya mga tao dito na babantay, mga polis, ng pinagpalang magandang araw po sa ating lahat. Mayroon po akong message po kanina umaga, sabi ko, Lord, ano po kaya ang message mo dito sa Morong? Kasi kanina po maulan. Alam naman natin po, sobrang ulan na po, di ba? And then, sabi ko, Lord, kung hindi mo payagan, Lord, magulan ngayon, punta kami doon sa Teresa at Morong, Lord, para maikot na po namin ang buong Taytay, Rizal at Antipolo. And by God's grace po, huminto naman po ang ulan, and ganito po ang pinapasabi ng Banal na Espiritu sa ating lahat. At ang tema po natin ay huwag natin patigasin ang ating puso. Kapatid, yan po talaga ang nature ng tao. Dati noon, ako po, isa po din akong tao na matigas ang ulo. Bisyoso. Sigarilyo, droga, inuman. Walang panahon sa salita ni Lord. Minsan, may nagsasalita sa palengke, sabihin ko lang sa aking sarili, nag-aaksaya lang siya ng panahon. Sayang, wala siyang pinag-aralan. Ano kaya ang kakainin niya? Bakit kaya nagsasalita siya ng salita ng Diyos? Bakit kaya, no? Namimera lang siguro yan sila. Dati, ganyan po din ang aking pag-iisip sa mga taong nagsasalita ng banal na salita ng Diyos. Kasi wala pa pala akong relasyon kay Lord dati noon. Yan po pala ang mga tao na wala pang relasyon sa Panginoon. Hindi ko sinasabi wala kayong relasyon sa Panginoon. Minsan po, ganyan po talaga ang nature ng tao kasi tingnan mo ang mga kapatid natin nagsisimba. May iba na lumuluhod. May iba seryoso na nanalangin. May kumaawit, may kumakanta. May iba naman na andon lang sa likod, pasigarilyo-sigarilyo lang habang nakikinig sa sermon. Tama po ba? Bakit pa may mga ganun na tao? May tao na nagbabahagi kasi ang kanilang puso, malambot na po. Mayroon na silang relasyon sa Panginoon. Hindi na katulad dati na napakatigas, magsasabihin, Fred, magbago ka na. Yan, ang pride natin umiiral. Minsan ganyan po ang puso natin. May puso tayong mapagmataas minsan. Pero alam niyo mga kapatid, ang ninais ng Diyos sa atin ay magpakumbaba tayo. Magpakumbaba tayo kasi si Lord nakita sa ating mga puso. Buksan natin ang salita ng Diyos po, kapatid. Hindi po siya tumitingin sa panglabas ng tao. Kahit gaano ka pa kayaman, gaano ka pa kamatulungin, gaano ka pa kabait, ano pa ang ginagawa mo dito sa lupa, mga kapatid, hindi po yan tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso natin. Sabi ng Biblia, 1 Samuel 16 verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko.
Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Minsan kapatid, may magsasalita sa inyo, uy, batang-bata pa oh. Tapos, ano kayang narating niya? Ano kayang narating niyang tao na yan? Siguro high school lang yan, walang pag nag-aralan yan. Tapos may minsan, di ba, may mga tao na pag sinisita ka ng security guard, sasabihin ng security guard, oops, di ka muna. Saan ka punta? May ID ka ba? Tapos minsan, ang pride, di ba, yung ating puso, nagmamataas, nagmamagaling tayo, sasabihin, oh, bakit? Sino ka ba? Ha? Judge ako, pulis ako, mayor ako, bakit? Di ba? Pero meron siyang instruction. Alam niyo mga kapatid, ganyan po talaga ugali ng tao. Minsan di tayo tatanggap ng payo kasi para sa atin, sobra na tayong talino, sobra na tayong magaling na ako. Pero sa totoo po kapatid, ang nais ng Diyos sa atin ay huwag natin patigasin ang ating mga puso. Gusto ni Lord na humble lang tayo, maturuan lang kasi ganyan talaga ang dapat ugali natin po kapatid. No, dumating po kami dito po kapatid na hindi po kami nanitira ng reliyon. Dumating po kami dito dahil nais lang namin ibahagi ang salita ni Lord. At ganito po sinabi ni Lord sa kanyang salita na nakikita niya ang puso ng mga tao. Alam niya kung sino ang taong nakikinig, sino ang mga tao na handang tumanggap sa kanya kasi nakikita nga ng Diyos ang puso ng tao. Kapatid, mas mabuti pa ay magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. Santiago 4 verse 6, basahin po natin kapatid. Santiago 4 verse 6. Sabi po ng salita ng Diyos, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpala niya ang mga mapagkumbaba. Amen? So dapat lang talaga magpakumbaba tayo kasi pagpalain tayo ng Diyos. At sabi ng Diyos dito, laban siya sa mapagmataas. Si Lucifer dati nung kapatid, bakit siya natapon sa impyerno? Ang impyerno ay hindi para sa mga tao, kapatid, sa totoo. Ginawa ito ng Diyos dahil sumuway ang mga anghel ng Diyos noon. Gumawa ang Diyos sa pinakauna niyang nilikha, mga anghel. Yan po ang tunay, totoo. Gumawa siya ng mga anghel, ngunit ang tong mga anghel, nagkaroon sila ng puso ng ang mga anghel po dati noon, minahal ng Diyos. At dahil nga sa kanilang puso na mapagmataas, sumuway sila sa Diyos. Sabi nila, sige, maghimagsik tayo sa Diyos, labanan natin ang Diyos. At ang Diyos, nakita niya sa mga puso ng mga anghel. Kaya tinapon sila sa dagat-dagatang apoy. Yun po ang katotohanan, hindi nilikha ng Diyos ang tao para sunugin lamang. Hindi gumawa ang Diyos ng tao para gawing basura ang tao. Gumawa ang Diyos ng tao dahil bigyan siya ng buhay na walang hanggan. At dahil nga, ayaw man talaga makinig ng salita ng Diyos. Ayaw nila talaga tanggapin ang salita ng Diyos. Mas kanilang pinakinggan ang boses ng ahas na sinasabi, sumuway ka, Adan! Sumuway ka! Kainin mo yan kasi kung kakainin mo yan, magiging Diyos ka. Ganon po ang tao, kapatid. Gusto ng tao maging Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang gawa ng sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagmamalaki sa buhay, sapagkat hindi yan nais ng Diyos. Kaya kapatid, si Lord, hindi niya nais mapunta ang tao sa impyerno. Ngunit ang tao ay pumili doon kasi nagmamatigas ang kanilang puso na sinabi ng Diyos, magpakumbaba ka lang sa Panginoon. Hallelujah. Ganun po ang tao, kapatid. Tingnan mo, ngayon lang po ako nakarating dito sa inyo. And then pagdating ko po dito, meron palang preso dyan, mga preso. Alam niyo kapatid, ganyan po talaga ang buhay. Sa simula, sobrang tapang natin, di ba? Tapang natin, gusto natin ng patayan, gusto natin ng barilan. Pero kapag mapunta ka na sa preso, doon ka na sa preso, makukulong ka na, makonsensya ka na. Diba? Dahil lang yung sa pride natin, doon sa pagmamataas, dahil sinapak tayo, minura tayo, kaya nagalit tayo, kaya nangyari ang nangyari. Pero nang layasan ka na ng espiritu ni Satanas, ano mangyari? Diba? Magsisisi ka na doon sa kulungan. Sasabihin mo na sa kulungan, bakit kaya nagawa ko yun? Kaya, di ba, nagsisisi ka na, yung mga anak mo, bata pa.
Nagsisisi ka na kasi asawa mo, bata pa. Di ba? Bakit ko yan nagawa yun? Kasi dahil sa alak yun. Tinukso ka ng espiritu ng alak. Sige, laklakin mo yan, inumin mo yan. Tapos may nalunsol sa'yo, umira lang pride, isinabi ng Diyos na huwag kayong maglasing. Amen? Tapos ang sobrang lasing, hindi na alam ang ginawa, kaya nandun sa kulungan. Nung nilayasan na siya ng espiritu ni Satanas, doon na siya nagsisi. Bakit ko kaya nagawa yun? Dahil nga hindi ako nakinig ng salita ng Diyos. Pinatigas ko kasi ang puso ko eh. Kaya kapatid, hindi po sinadya ng Diyos yan. Yung impyerno ay pinili ng tao. Kaya kapatid, napaka-importante magpakumbaba. Makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kasi huli na ang pagsisisi. Pagdating ng panahon, wala nang replay. Pagdating ng panahon, nakahatulan na tayo ng Diyos. Buti nga yung mga preso kapatid, pwede pang makalaya. Di ba? Mayroon pang parol. Sa impyerno, kapatid, di ka na pwedeng makalaya doon. Doon ka na sa dagat-dagatang apoy, impyerno. Di mo na makikita pamilya mo hanggang buhay na. Walang katapusan. Kaya napaka-importante, binigyan pa tayo ng pagkakataon dito sa lupa na tayo ay magsisi at manumbalik sa Panginoon. Ganito po sinabi ng Diyos. Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Malapit na po tayo magtatapos kapatid. 2 verse na lang. Sabi ng Biblia, ngunit, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan at ay magpakumbaba, manalangin at hanapin at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Ang pangako ng Diyos ay kung magpakumbaba tayo, manumbalik sa Kanya, pasasaganahin niya ang inyong business, pasasaganahin niya yung trabaho, pasasaganahin niya ang inyong mga karamdaman na ikay pagdabagalin, mga anak mo, yan po ang promise ni Lord. Pero pag hindi tayo lumapit sa Kanya, dahil ayaw natin makinig sa mga tao nagbabala sa atin na, ay, alam ko na yung Bible, alam ko na yan, dati pa ako niyan, alam ko nga ang Diyos eh, sino yung Diyos natin, alam ko yan. Yan mo mga pride na tao po kapatid, di ba? Ayaw tumanggap, magmamatigas sa puso. Kaya kapatid, huwag natin patigasin ang puso katulad sa panahon ng Israelita. Sabi ng salita ng Diyos, Hebrew 3 verse 15, sabi niya, ito ang sinabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sino ang naghimagsik laban sa Diyos? Kahit narinig nila ang kanyang tinig, hindi ba't ang lahat na nilabas ni Moises mula sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay ng buwal na sa ilang? Sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin? Hindi sila makakapahinga sa piling ko. Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung gano'n na hindi sila makapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hallelujah! Yes, Lord. Alam niyo mga kapatid, dumating po ako dito kasi nais ni Lord na gusto niya po kayong bigyan ng pagkakataon na maligtas. Hindi po kami nang huhusga sa inyo na ay makasalanan ka. Hindi po. Tayong lahat ay makasalanan. Ako po din dati noon, matigas ang puso ko. Kaya maraming beses ako pinalo ni Lord hanggang bumalik ako kay Lord kasi mahal niya ako at hindi niya ako mapahamak. Siguro kung nagmatigas ang puso ko, siguro patay na din ako ngayon. Maraming beses ako muntik nang namatay. Hindi ko na lang sasabihin, kapatid. Basta sobrang dami po. Pero biyaya ni Lord. Narito ako upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi gusto ko din ibahagi sa inyo kasi walang imposible kay Lord. Nung ako'y, dati din noon, para sa akin, ang Biblia, wala lang kwenta. Nung sinubukan ko ng buksan ng Bible, kapatid, doon na po nabago ang buhay ko. Doon ko na-realize na nandun pala sa Bible ang lahat ng mga kasalanan na ayaw ni Lord. Kaya binalaan tayo ng Bible. Kaya nais ko lang ibahagi ito sa inyo, kapatid. Hindi po ako nang husga na kung mari, basahin mo ang Bible at tanggapin mo si Lord ngayon kasi yan ang pinakaunang gawin mo para matanggap mo ang kanyang Espiritu Santo.
Yan po ang pinakauna. Tanggapin mo si Lord Jesus Christ ngayon. Hallelujah. And our last verse, nais ko lang basahin sa inyo po ngayon. Ang last verse po natin, okay? Alam niyo mga kapatid, ito na po ang mga huling mga araw. Binalaan na tayo ng Diyos na sobra na. Katulad sa mga nangyayari ngayon, yung mga baha, ulan, lindol, mga salot, yan po ay mga salot na ni Lord na sinasabi niya sa atin, anak, magsisi na kayo, manumbalik na kayo sa akin. Yan ang nangyayari sa ating bansa kasi tinalikuran ninyo ako. Sabi ng Biblia. Proverbs 1 verse 20. Ganito po sinasabi ng Diyos. Proverbs 1 verse 20 to 23. Karunungay umaalingaw-ngaw sa mataong lansangan. Tinig niya ay nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya ay narinig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping mahanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan ninyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga ito ang panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati ang mga saway ko. Winalawalang bahala ninyo ang aking payo, ayaw ninyong bigyan pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak. Nasadlak sa kaguluhan kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay. Dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan at kung datnan kayo ng hapis na matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi masumpungan, pagkat itong karunungay di ninyo pinahalagaan. Kay Yahweh ka di sumunod ng may lakip ng paggalang. Ninyo nang tinanggihan itong mga aking payo, tinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng iyong pagnanasang ubod sama, katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusay masasaglak sa kawalan ng kaalaman, ngunit ang makinig sa akin, manahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katakutan. Glory to God. Kapatid, ah, hindi po ako nananakot sa inyo. Nais ko lang po kayong bahagian na ang buhay dito sa lupa ay hindi nagtatagal. Darating ang panahon na tayo ay mawawala. 120 lang sabi ng Diyos sa atin, 120. Ilan ng taon mo ngayon? Ang sabi ng Biblia, hindi na tayo magtatagal dito sa lupa. At pagkatapos niyan, tayo ay hahatulan na ng Panginoon. At ayan ang katakot-takot na panahon, kapatid. Lahat tayo ay haharap sa dakilang Diyos at tayo ay magbibigay sulit sa Kanya. Kung ang edad mo na ngayon ay 50, 60, sabihin mo sa akin siguro ay 60 pa ako, but di pa ako mamamatay, matagal pa. Sige. Pero darating ang panahon, kapatid, 90, 80 ka, o sa 100, sabihin natin, dumating 100. Darating yan sa buhay mo at ilalagay ka din sa kabaong. Titingnan ka ng iyong mga anak, pamilya, iyakan ka, at ang tanong, saan ka mapunta? Yan po, kapatid, ang sinabi ng Bible sa atin, sapagkat tayong lahat ay makasalanan at nalayo sa Panginoon. At nais niya tayong manumbalik sa Kanya ngayon. Isa lamang ang nais natin, ang gustong nais ni Lord sa atin ay tanggapin natin siya sa buong puso natin. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw po ay namamalengke ngayon, ikaw po ay nagtitinda o kaya tricycle driver na ikaw ay nakikinig ngayon, tinawag ka na ng Diyos ngayon. Ito na ang panahon, huwag mo nang hintayin pa kasi baka hindi mo alam, next year na kayo, next month na, next year, baka na may diabetes ka na ngayon, arthritis, may heart failure, kidney failure, dialysis, cancer, at yan na po, kapatid, siguro ang kamatayan mo. Kaya mas mabuti, wala tong bayad, wala tong kapalit, kapatid. Kung tanggapin mo lang si Lord ngayon, kung maniwala ka lang sa salvation prayer na ito, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan at magpakumbaba tayo sa Panginoon. Sabihin mo lang sa puso mo ngayon. Sabihin mo lang, kahit tahimik ka diyan, opo, sabihin mo, Lord Jesus Christ, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan.
Lord, nagkasala ako dahil sa aking kahambugan at pagmamataas. Matagal na akong tinawag niyo po, pero nagmamatigas pa rin ako. Kaya Lord, ito na ang panahon na tanggapin kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Walang iba, ang Diyos sa Israel, si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Lord, naniniwala po ako na kayo'y namatay, nilibing at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Iligtas niyo po ako, Panginoon, at isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan upang basahin ko po ang iyong kautusan at malaman ko ang iyong kalooban. Maraming salamat po at tinataas ko po ang lahat na ito sa pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Amen. Hallelujah! Yes, Lord. Pwede po ba ako manalangin sa inyong lahat? I-bless ko kayong lahat. Manalangin tayo. Lord, maraming salamat po sa buhay ng mga tricycle drivers, sa mga nagtitinda, sa mga taong namalengke. Lord, I pray na sila po ay bigyan ng kalakasan pa para suplayan po nila ang kanilang mga pangailangan sa kanilang pamilya, sa kanilang pagmamaneho, ilayo po sila sa aksidente, sa disgrasya, at sobra-sobra pa po ang kanilang mga blessing, Lord, na darating sa kanilang mga negosyo. At bigyan niyo po sila ng magandang panahon, Lord, dito sa lugar ng Morong upang hindi masalanta ang kanilang mga paninda. At i-bless you, Lord, ang mga tao dito sa lupa, Lord, lalo na po dito sa Metro Manila, Lord, na sobra na po ang ulan. Sana po ay mahuhupa ng ulang, Lord, at kami po, Panginoon, ay magpuri na po sa iyo, Lord. At Lord, I bless, Lord, sa lahat ng mga kapatid natin dito na sila po ay pagpalain, Lord. Kaya tinataas ko po ang lahat na ito sa pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bayan ng Morong, Antipolo, Public Market. Kami po wala ay Born Again Evangelical Church. And kami po ay dumating na walang bayad po. Di ko po kami naglilipot at humihingi ng donasyon. Iba po yung sekta na yun, iba po yung sila nakaturuan. Para sa amin po, wala po kaming hingit sa inyo. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo po dahil sa inyong pakikinig. At kung maaari po, visit po kayo sa YouTube channel namin. Yan po ang aming YouTube. Type nyo lang sa YouTube, YHWH102. YHWH102 o Yahweh 102. Yahweh 102. Doon po makikita ninyo ang message ni Lord. Every Friday, may Bible study po kami alas 3. Wednesday, Bible study alas 3. Sunday, alas 10 ng umaga. Meron po kaming live service po para mas magpatuloy po kayo sa inyong pananampalataya. Huwag niyong hayaan na ang message ngayon ay wala nang mangyari. Patuloy ninyong ingatan ang mensahe ng Diyos sa inyong mga puso. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless you po. Amen.